Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12 ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Opo po ang lahat. Si Santo Tomas, sabi ko kanina, isa sa mga unang 12 tinawag ni Jesus na alagad. No? Wala siya noong unang magpakita si Jesus sa mga apostol pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ibinalita na lang ng mga alagad sa kanya ang kanilang nasaksihan. Subalit sinabi ni Tomas, "Maliban lamang na makita ko sa kanyang kamay ang tatak ng mga pako, no? At maipasok ang aking daliri sa pinaglagusan ng pako at maipasok ang aking kamay sa tagiliran, hindi ako maniniwala." Pagkatapos ng 8 araw, no? Muling lumitaw si Jesus sa kalagitnaan ng mga alagad kahit na nakasarado ang mga pinto. Pinagbigyan ni Jesus ang kahilingan ni Tomas. Ang sabi niya kay Tomas, "Ilapit mo dito ang iyong daliri, tingnan ang aking mga kamay, at ilapit mo ang iyong kamay, ipasok sa aking tagiliran. Huwag tumangging maniwala." I think ito yung kung saan tinatawag siyang doubting Thomas. Hindi rin siguro si ganitong sitwasyon lang na siya nagdalawang isip. Marami sigurong mga pagkakataon na kasama nila si Tomas na parang kulang ang kanyang paniniwala. No? Kaya rin siya tinawag na the doubting Thomas. Kaya sinigaw ni Tomas yung kanang sentro ng pananampalatayang ng sambayanang Kristiyano, "Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God," na naging profession din ng marami sa atin. No? Lagi na rin natin sinasabi itong linya ni Thomas, "My Lord and my God." Sabi ng mga theologian, si Thomas daw ay may nakakatuwang karakter. Tinatawag siyang Didymus. Alam yung Didymus, salitang Griego, nang ibig sabihin ay kambal. Mukhang biro itong pagtawag sa kanya na kambal kasi wala naman siyang kakambal. Marahil there is this sense of duality sa kanya. Alam niyo yun, may kang kaibigan na parang may kinakausap yung sarili, nagsasalita, no? Parang may kausap pero wala namang kausap. May ganun ba kayong kaibigan? Minsan tumatawa ka, no? Minsan tawag natin sa Bisaya, may buang masiguro ni, no? Buang ba? No, may konting kasi nagsasalita sa sarili niya, di ba? Palagay ito yung karakter ni Tomas, kaya tawag sa kanya ay Didymus. Itinutukso siya.
May kasalanan din tayo kasi pinagtatawanan natin yung ganitong mga kaibigan natin, no? Hindi lang siya ang may diferensya, baka tayo rin kasi malakas tayong tumawa. Kasi ba naman sinong hindi tatawa kapag may kausap siya, wala namang kausap, no? Murag buang ba? Wala siya nung 1 linggo at palagay ko okay lang sa mga grupo niya. Okay lang sa mga grupo niya, wala siya. Di ba may ganyan kang kaibigan? Kung dan siya, okay lang. Kung wala siya, mas okay. No? Kasi nga, hindi rin siya parang butt of joke eh. No? Kaya okay lang na wala siya. Parang may ganoong dynamics itong grupo nila. May kaibigan ba kayong ganon na pag wala siya, okay lang din? No? Parang hindi mo siya hinahanap. At lagi siyang may hugot. No? Kaya didimos talaga tawag sa kanya. Kasi pag kinausap mo naman siya, may hugot siya. May ganyan din ba kayong kaibigan? Sabi ni Tomas, hanggat hindi ko nakikitang butas ng kanyang kamay at paa, at hanggat hindi ko nilalagay ang kamay ko sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Very loaded, no? Di ba? May hugot. Alam niyo, may nabasa ako, kadalasan daw, yung mga batang lumaking sinasaktan, no? Yung mga batang laging hindi pinagbibigyan, they are not trusting. Parang aso ba, pag lagi mo tinatali, lagi mo pinapalo, hindi siya magtatrust sa amo eh. Kahit na siya nagpapakain, no? Hindi agad sila naniniwala. Parang may ganoong dynamics. Baka may ganitong karanasan si Tomas kasi sabi ko nga, little is known of his early life. Baka may ganito siyang karanasan, no? Kaya hindi siya very trusting. At hindi lang siya wounded, pati na rin ang community niya. Sabi ko nga, hindi lang si Tomas ang may diferensya, baka itong community din. Pinagtatawanan siya lagi siyang butt of jokes, no? Binibiro siya lagi. Posible na medyo nagkawatak-watak ang mga alagad matapos ipako at mamatay si Jesus. Kaya nga wala siya eh. No? Baka nagkawatak-watak din. And then, no, baka sinumbatan niya si Pedro. Ikaw, una kang tumakbo, no? Nawala ka, leader ka pa naman namin. May hugot kasi ito si Tomas, no? Baka yung nagkasumbat-sumbatan sila, kaya nagkawatak-watak. And this wonderful thing happened by healing Thomas. Hindi lang si Tomas ang pinagaling ni Jesus, pati na ang community. You have to accept Thomas. Kayo rin. Kaya tayo kapag pinagaling ang isang tao, dapat tayo rin kasama tayo doon. Hindi lang si Tomas ang pinagaling ni Jesus. Hindi lang si Tomas ang ibinalik niya sa kanila. Pati sila, pinagaling ni Jesus. And they became very accepting of Thomas. Tinanggap nila si Tomas dahil si Jesus ay hinilom si Tomas at hinilom ang community niya. At I think ito rin ang hamon sa atin, sa bawat isa sa atin. No? So that kapag natagpuan natin si Jesus, kapag tinanggap natin si Jesus at pinagaling niya tayo sa ating mga sugat, ibabalik niya tayo, o di kaya kapag ang taong nasaktan, ibinalik sa atin, sana pareho tayong mahilom. Ang tao mismo o tayo kaya, pati na ang community. Kapag meron kang ganitong kasamahan sa grupo o kasamahan natin sa community, kapag nakita mong hinilom siya, sana tayo rin makisama tayo. Dahil ang Diyos ay gumagalaw hindi lang sa isang buhay ng tao, at the same time, sa buong community. And ito ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayon, by healing Thomas, he also healed the community, the early Christian community. Amen?